mahirap yan. But to those na binago ng Panginoon ang kanilang pamumuhay, to those who genuinely believe, oh God, sana noon ko pa ito naranasan. Sana noon ko pa ito naranasan. Sana noon ko pa ito nakilala. Well, hindi pa naman yung lahat. The point na nakilala ko, sabi sige natin, stealing joy. And ito na nga yun. Never have I ever experienced rest na kagaya nung na-experience ko kay Christ. Yes? Hindi mo pwede sabihin mas komportable yung higaan mo kaysa kay Kristo. Sino dito? Kasi kami ni Mabilot, no? Mission, Bicol, right? Siyempre, pag nag-mission ka sa Bicol, hindi yun yung higaan mo. Medyo hindi ka komportable. Yes? Buti na lang nasanay na ako kinalingot yun. Nasanay na ako sa Puduran. Nasanay na ako sa Badian. Nakapag gano'n, sanay ka na. Buryas, yung umpisa, medyo hirap tayong matulog. Kada uuwi kami ni Mami na madaling araw na dito na kami sa Manila ng Monday na madaling araw. Alam mo gagawin namin ni Mami Lot. Sada pa kami sa kama namin, oh, I miss you. Na-miss kita. Totoo yun. Okay. But never have I experienced rest like the one I am experiencing now to the Lord. Kahit marami nang ginagawa. Yes? Totoo. Totoo. Marami nang ginagawa, hindi mo mawala yun. Now, sabi ng Lord dito sa verse 16, ang theme natin is preparing the cities. Okay, let's talk about cities. Let's talk about cities as represented by church. And then let's talk about church na nire-represent yung family. And let's talk about family that is represented by you individually. So you, if i-interpret natin to, cities can be souls, individual souls, cities can be homes, cities can be churches, cities can be cities, and cities can be all of them. But dito sa context na ito, ang sabi nito, ano yung tema natin? Preparing the cities for the return of the King. Okay, the cities will not experience change, transformation upon the return of the King. Tandaan niyo po yan. The city will experience po renewal, pagbabago, prosperity, even before the return of the King. Yun yung paghahanda. Gustong datna ng Lord yung city na ganon. We are talking about the second coming, the messianic consummation of this prophetic word ng Lord sa Isaiah 60. Because itong prophetic word na ito ng Lord on Isaiah 60 started encouraging Israel pagkatapos ng kanilang exile. Pero during the time na isinulat ito, wala pang exile na nagaganap. Okay? So dito, sinasabi ng Lord sa umpisa that you will be comforted, you will be, pagsasama-samahan kayo ulit, you will be a nation, okay? Pagkatapos nito, sinabi rin dito yung messianic prophecy, yung pagdating ng Lord, yung pagkakatawang tao niya, yung salvation that is to come. And then lastly, something na will happen o hindi pa nangyayari sa panahon na ito. So itong chapter na ito is a 3-part prophecy na yung dalawa nangyari na, yung pangatlo, yung pag-uusapan natin ngayon, hindi pa. This is talking about the second coming of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, before He will return, everything will be transformed in order for that city to receive Him. Yung first coming ng Lord in the flesh, ano ang mission ni John the Baptist? Not to transform the world. Because he cannot do that. Anong mission ni John the Baptist? To make straight the path of the Lord. Not to transform the world. For the Lord.
Because he cannot do that. Hindi yun ang ministry ni John the Baptist. At kung nagtataka kayo, si John the Baptist, bakit hindi siya sinama sa disciples ng Lord? Why? Because hindi niya yun ministry. Because the ministry of the disciples now will be to, prepare the cities for the return of the King. That is why nagsimula ang kanilang ministry after the resurrection and ascension of Jesus Christ. Because the promise to return, sinabi yun sa kanila. Anong preparation? Ano yung kailangan nyo gawin? Go and make disciples of whom? All nations. Ibig sabihin, transformation of the world. Restoration of the world. Reconciliation of the world. So, kanino binigay ng ministry yun? Sa apostles. Sa church. Sa atin hanggang ngayon. Malinaw. Hindi si John the Baptist. John the Baptist ministry is to make straight the path of Jesus Christ, of God na magkakatawang tao. Okay? Siya yung herald na nagsasabi, hey, may paparating na hari. Make straight the path. Putulin niyo yung mga puno na nakaharang sa dadaanan niya. Ayusin niyo yung kalsada. Make it straight. Patagin niyo. Because culturally, ganun yung ginagawa ng mga bansa noong unang panahon kapag may VIP na dadating sa kanilang lungsod. Sasabihin ng VIP, kunyari, hari, ilang araw ang pagpunta natin ng Jerusalem. Mahal na hari, 5 araw. Bakit 5 araw? Ang haba. Kasi po ito yung mapa. Ito po yung kalsada. Gusto ko 3 days. Ang gawin nyo, gawan nyo ako ng kalsada dito. Nakuha nyo? Ito po yung mapa. So dito po tayo dadaan, kaya 5 araw. Ayoko. Basagin niyo yung bundok. Dadaan ako dyan. Dyan ako gusto ko dumaan. Gusto ko in 2 days time, nasa Jerusalem tayo. Yun yung trabaho ni John the Baptist. To make straight the path of the Lord. Para may makadaan siya kaagad. Okay? Sino yung nag-prophesy din nun? Isaiah din. Kalala niyo po yung tema natin last time? No. Ganun yung ginawa ni John the Baptist. Straight to the hearts of the people who hears His word. He prepares or make way or make straight the path of the Lord dun sa mga taong. The destination of the Lord is not Jerusalem. The destination of the Lord is the people of Jerusalem. Yes? Tama po ba? Parang ganito. Ang destination ng Lord is not Burias. The destination of the Lord is the people doon sa Burias. So, habang nangangaral si John the Baptist of repentance, because that is the way to make everything straight. Humility. Because every time na may dadaang hari, 2 things ang ginagawa ng mga tao. It's either they stop and bow down, or they glorify and praise. Diba nakakapanood naman kayo ng mga pelikula nung mga sinaunang panahon yung tema? Pag dumadating yung hari sa loob, pumapasok sa syudad, anong ginagawa ng mga tao? They stop and bow. Yes? Giving respect dun sa dumadating. Making themselves humble. Yung iba, anong ginagawa? Sumisigaw ng papuri. Gino-glorify nila yung hari. Especially if the hari galing sa pagkakapanalo sa gera. Naalala niyo si David? Nung pumasok siya sa syudad, anong ginawa ng mga tao? Naglatag sila ng mga kanilang mga tunik. Yes? Kaya yung triumphal entry ng Lord ni Jesus Christ sa Jerusalem, anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa ng mga tao? That is in recognition of a king. So, sinasabi ng mga tao dun sa triumphal entry, eto na yung ating hari.
They give glory and praise as if Jesus Christ just came out of a battle. Bibote, gera, war. Triumphant, victorious. Yes. So ganun yung reaction ng mga tao. Now, ngayon, tayong mga lingkod ng Diyos, hindi natin alam kung kailan siya darating. Ano yung parable? Anong tinanong ni Christ? Kung alam nyo na ang inyong Panginoon ay naroroon at siya ay babalik, pero hindi nyo alam kung kailan siya babalik, anong gagawin nyo bilang mga alipin? Ano daw ang gagawin? Matutulog ba kayo? Sabi ng Jesus Christ. Or nandun kayo sa may gate, may dala-dala kayong ilaw at tinatanaw nyo ang inyong hari kung siya ay pabalik na. Anong gagawin nyo? Sabi niya. Hindi ba kayo ay pupunta doon sa liwasan, sa may gate ninyo at kayo ay maghahanda ng ilaw nyo at titingnan ninyo kung ang inyong Panginoon ay pabalik na? Mapapagod ba kayo? Mapapagod ba kayo? Yes. Pero yung pangako na siya ay babalik, nagbibigay sa inyo yan ng kagalangan at kalakasan. Kaya kayo ay nagpapatuloy na magabang. Why? Because you know your responsibility to your King. Diba? Alam natin yung responsibilidad natin sa ating hari. So, mag-aabang tayo. Hindi natin alam kung kailan. So, mag-aabang tayo. Magtsatsaga tayo. Mag-i-endure tayo. Kahit mahirap, malamig sa labas, umuulan, yes, we will endure. Hindi kami titigil, hindi kami susuko. Because yung aming hari ay darating. At naniniwala kaming darating siya. Pag dumating siya, everything will pass. Anong sabi sa verse 16? Makibalik po. Bago dumating ang Panginoon, isa ito sa magiging makikita nyo, you will be nourished. The city will be nourished. Hindi siya malnourished. He will be nourished. Ayan o. He will be nourished. Milk is a sign of nourishment and life. Ibig sabihin, ang dadatnan ng Panginoon is no longer dead people. Kagaya ng una niyang pagdating, ang dinatnan niya, patay. Ngayon, ang dadatnan niya, mga buhay. Pag sinabi pong gatas, it doesn't mean there na sanggol pa rin tayo na dadatnan ng Panginoon. Ang sinasabi po dyan, may sustenance. Ang sinasabi po dyan is may buhay yung dadatnan. Malulusog. Yes? Active. Tama po ba? Nations will do the will of the Lord. Kaya makikita nyo yan, gatas ng mga bansa at sa mga hari. Nations will do His will. Leaders will do His will. Okay, i-reduce muna natin sa church. Church will do His will. Ministers of that church will do His will. Reduce natin sa family. The family will do His will. The parents will do His will. Individual, you will do His will and you will serve Him. Wala na. Hindi ko na kayang i-reduce sa atom. Hanggang doon lang. Nasaan tayo doon? Individually, as a city, are we doing His will? His will has always been in service of Him. Yung kanyang will has always been in holiness. He always, lagi niyang sinasabi, magpakabanal kayo, lakaran nyo yung pinapalakaran ko sa inyo, itali nyo sa inyong mga
sarili ang aking mga salita, etc., etc. That is a command given to an individual. That is a command given sa family. That is a command given to the church. And that is a command given to a nation. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, ang daming problema ng bansang Pilipinas. Sana maunlad na tayo kung walang korupsyon, etc., etc. Yes, I agree with you. But it's not the goal of the Lord na paunlarin yung bansa mo. It's the goal of the Lord to save that nation. Yes? Okay. Kung ang goal ng Lord is to save that nation, and eto tayo, manunod tayo ng TV, at bawat katiwalian sa TV, ano sinasabi natin? Ang sasama talaga ng mga tao sa gobyerno. Yes? Sino hindi nagsabi nun? Taas ang kamay. Lalo na pag nakikita yung 650 million. Yung isang anak ni, sino yun? Yung kontraktor? Yung isang anak niya, at the age of 18, bumili ng isang kumpanya worth 200 plus million. Yung isang anak, bumili ng isang kumpanya o nagtayo ng isang kumpanya worth 200 plus million at the age of 20. And all of these corporation, mga kontraktor ito, ang mga pangalan pang Christian. Waymaker, parang may saint pa, di ba? Yung mga pangalan ng kumpanya nila. Wow! Waymaker, Waymaker. What a way to make money, Waymaker. Sasabihin natin, grabe, sana all! Ano ibig niyo sabihin sana all? Sana all, contractor din tayo? Ano yun? Ano ibig niyo sabihin sana all? Sana all, meron din tayo 650 million or 250 million worth na kumpanya? Huwag na lang. Why? Because it's not in the purpose of the Lord to make you wealthy. It is in His best interest and purpose to make you holy. Enough is enough. Tama? My grace is enough for you, sabi ng Lord. Yes, because you have to experience weakness. You have to experience pain. You have to experience suffering so that my power will be perfected in you, sabi ng Lord. When you say perfected, para maintindihan nyo at maunawaan nyo na ako ang Diyos na nagsusustain sa inyo, na ako ang Diyos inyong tagapagligtas at manunubos. You will not recognize Him as your Redeemer if hindi mo nakikita yung sarili mo na dapat kang i-redeem. Yes? Hindi mo siya tatawag sa kapagligtas kung hindi mo nakikita yung sarili mo na nangangailangan ng kaligtasan. That's why, kailangan mong maranasan yung mga bagay na yan. So you will call on His name. Sasabihin niyo sa akin, wala bang ibang way na pwede naman namin makita yung aming mga sarili na nangangailangan ng tagapagligtas pero walang pain and suffering? Talaga ba? Meron ba talagang way? Is there a way? Especially if pagising mo ng umaga, yung swimming pool mo na 6 feet, imbis na tubig ang laman, pera. Talaga bang pagising ng umaga at nakita mo yung swimming pool mo na yun na Olympic size, 6 feet yung lalim, ay puno ng pera, sasabihin mo talaga, kailangan ko na tagapagligtas, talaga ba? Sasabihin mo talaga, Lord, kailangan kita! Yung swimming pool ko, kulang pa! Talaga ba? Pagising mo ng umaga, titingin ka sa salamin at titingnan mo yung katawan mo, wow, slim. Sexy. Okay, wow, macho. Tapos magsusot ka ng gear mo, tatakbo ka ng jogging. Sasabihin mo talaga sa Lord, Lord, kailangan ko na tagapagligtas kasi yung katawan ko, ang ganda. Talaga ba? Pupunta ka sa birthday party mo, pagpasok mo pa lang may red carpet, ang daming lechon na baka at kambing at baboy at manok. Bahala yung mga bisita mo kung saan siya lechon lalapit. Sasabihin mo talaga, Lord, kailangan ko na tagapagligtas kasi ang dami naming pagkain. No, we will not say. Hindi natin sasabihin yun. Ano sasabihin natin? Praise the Lord. Wow, praise the Lord. Hindi! Parang, bakit ako tutubusin ng Lord? Yan, sarap-sarap ng buhay ko.
Ba't ako ililigtas ng Lord? Ang dami-dami kong pera. That is why the power of the Lord, hindi mape-perfect sa atin. We will not ask Him, we will not feel Him. Hindi mo mararanasan yung kaligtasan na yan. You will not appreciate Him. Because you're prosperous. Lahat ng material na bagay na gusto mo, meron ka. Gigising ka ng umaga, right? Pagharap mo sa kama mo, kamukha ni Gabby Concepcion yung asawa mo. Lord, iligtas mo ko! Kasi yung asawa ko ang gwapo, ganun ba yun talaga? Sino yan? Sasabihin ni Sister Nori, pag-gising niya ng umaga. Oh my God! OMG! Sasabihin ba niya, iligtas mo ko? Hindi. Right? Sasabihin niya, thank you Lord for giving me Jerry. Pensya na kayo, malayo kayo kasal niyo eh. Hindi ko na pwedeng gamitin si Carla, malapit na eh. Diba hindi mo sasabihin mo? Hindi mo siya aariing tagapagligtas if you don't see yourself na kailangan mo ng kaligtasan. Unless you're in danger, unless you're in pain, unless you're in suffering. Yes? Unless nandoon ka sa sitwasyon na natatakot ka. Pag nagugulat kayo, ano sinasabi nyo? Anong pinaka-common pag nagugulat kayo? Masama, di ba? May nalaglag na baso. Ay! Ano sinasabi nyo? Ha? Mama ko. Iba, mama ko. Pero napakaseldam yata ng Jesus name. Napakaseldam. Oo. Kahit minsan si Mami na to, ano sinasabi? Pag nagulat, ay, pulutin mo, nasaan? Sabi ko minsan natatawa ko, pulutin mo, hanapin mo, nasaan na? Sabi ko talaga. Di ba? We call on something. Kapag feeling natin, we're in danger, feeling natin, natatakot tayo, we call on something. Minsan nanay mo, pag may sakit kayo, ng mga bata kayo, sino tinatawag nyo? Sino tinatawag nyo? Pag may sakit kayo, ng bata pa kayo, Royal, Skyflakes. Diba pag nilalaglag ka, opportunity ko na magka-soft drinks. Mami, tinatawag nyo nanay nyo, right? Because alam nyo na may magagawa yung nanay nyo. Because alam nyo na kailangan nyo ng tulong ng nanay nyo. So, pag malakas naman tayo at nakakapaglaro tayo sa labas, hello nanay, paglabas mo, hindi mo na maalala nanay mo. Ang saya-saya mo doon, naglalaro ka. Pero pag nakaramdam ka na ng gutom, ano na naalala mo? Pag nangangailangan ka na ng pagkain, ano naalala mo? Baka may sandwich si nanay sa bahay. Di ba naaalala natin yung pangangailangan natin? Pag nakakaramdam na tayo na something is wrong, or we're in danger, or papalapit tayo sa pain and suffering, di ba nakakaramdam tayo, nahanap natin yung magre-relieve ng mga bagay na yan. Saka lang tayo na nakakaalala. Now, yung mga mananampalataya, nourished by the Spirit of the Lord, why do you keep on asking God? Bakit patuloy kang tumatawag sa Diyos? Knowing na you are being nourished ng Panginoon. Salita ng Diyos, pinapalago ka, pinapalaki ka ng Panginoon. Bakit you keep on asking? Are you consistently in pain? Kasi sabi mo, Pastor, pag may masakit lang, saka kami nakakaalala, paano tayong mga mananampalataya, lagi tayong tumatawag? Are we always in pain? Lagi ba tayong may pangangailangan? Lagi ba tayong may pressure sa buhay? The answer is yes. Believe it or not, ang sagot is yes. Especially kapag nagmamahal ka. It's not your personal pain. It's theirs. You're put into, nilagay ka sa posisyon ng Lord na ikaw yung kinatawan niya
para kung anumang pagpapala ang ibibigay niya sa mga ito, sa iyong padadaanan. Yes, you will feel His pain. You have to feel the pain. You have to consistently feel the pain of other people so that you may be effective in obeying His will, because knowing that sa pamamagitan mo, they will be relieved of the pain, makakatulog ka. Mag-aapoy ang puso mo to do, to obey. But if you have no burden sa mga taong yan, simba uwi ka lang. And you don't care. Christians always feel the pain. Yes. It may not be your personal pain. Pero nung ginagamit ka kasi ng Panginoon and naging part ka ng body of Christ, you will feel the body of Christ. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi ka magmalasakit. Imposibleng hindi ka magkaroon ng mercy. Imposible na ang nakikita mo lang sa kanila katigasan ng kanilang mga ulo. Imposible na hindi mo kakalingain. Imposible na hindi mo man lang kakamustahin. Imposible na hindi mo sila papansinin. Because that's how you are connected to the body. And being the head is Christ. Nakakabigat sa puso yung eto tayo, tapos pag-uwian na, kanya-kanya tayo ulit. And every time yung ministry, every time nandito tayo to do the ministry, well, kanya-kanya pa rin tayong dahilan. Kahapon, right? Yun yung isang naging issue. Availability, reliability, time, attendance, right? It's as if talagang, alam mo yun, parang hirap yung mananampalataya. Kaya para sa kanya, nahihirapan siya not because mahirap yung gagawin, but because mahirap daw pagsabay-sabay yung schedule. Kahapon, pinanood namin yung episode 1 ng Burias documentary. Right? Nakita yung mga sinasabi ng mga estudyante. Anong issue nila? Hirap silang magpaalam sa magulang, sa school, pera, all of those. Mahirap. So parang imposible makasama pa kayo dahil unang-una hindi kayo papayagan ng magulang nyo, pangalawa, nasa school kayo everyday, pangatlo, wala kayong pera. That's true. Kaya kung ako magulang nyo at ayaw ko ngayon paalisin, ba't ko ibibigyan ng pera? Tama ba? But, they did. Yes? Sa part 2 and part 3, yung mas lalong magiging deep yung kanilang testimony dyan. They did. At alam niyo yung ginawa ng Panginoon, si Mikay na hindi naka-exam ng maraming exam, okay. Pasado. Si RJ na nagre-review para sa licensure exam. At yung exam niya Sunday, nasa Burias kami ng week na yon. Sabi niya, Pastor, okay lang ba mauna na ako na ganitong araw dahil pinapagalitan ako ni Mami dahil exam namin ng Sunday, kailangan ko munang umuwi. Hindi ako, gusto niya sana umuwi siya Sunday na. Sabi ko, wag. Have to, baka mamaya hindi ka makatawid. So, sige. Pumasa. Those kids put their trust in the Lord. Maraming constraint. But yung victory naman ang kwento nila na hanggang ngayon ginagamit nilang testimony sa buhay nila is something that God had designed for their lives. Hindi nila makakalimutan yan. Sabi ko nga, when we obey, nasa-shorten yung time ng sanctification mo, nagmamature ka kaagad. In a short period of time, from this to this,
short period of time. Bakit tumatagal yung iba? Bakit yung iba years na, 10 years na sa church wala pa rin? Because of them, not because of God. Sila yung ayaw. Sila yung ayaw. Sila yung nanatili lang sa kultura ng simbaue. Sila yung ayaw. It's because siguro hindi rin nila alam. Nagkulang din yung mga leaders ng church in explaining to them what path should be taken. Ano yung dapat meron? Ano yung vision? Bilang mananampalataya, anong tinuturo ng Diyos na layunin niya sa buhay mo? That for so many years, hindi nila alam yon. Ang alam lang nila, okay, simba kayo, uwi kayo, mag-thanks kayo, mag-tithes kayo. Tapos uwi na. Nag-i-stay lang sila sa church kapag mag-meeting. Para saan? Anniversary. Yes? Naalala ko noon, unang punta ko ng Rainbow. Sa baba pa yung church mo. Pinapunta ako ni Sister Lois ng tanghali. I think that's 1:30 na. Pinapunta ako 1:30 sa bahay. Okay. Hindi ko alam na may church kasi may church sila na. Hindi ko alam. Pupunta ko, naabutan ko sa Pastora. Tapos ngayon pa si Man. Sa Pastora yung nasa board. Nag-meeting sila. Ewan ko pagkain yata yung pinag-uusapan. Sa anniversary yata. Naalala ko yan. Sabi ko sa kanya, may church pala kayo, ba't pinapunta mo ako ng tanghali, nakakahiya. Sana pinapunta mo ako ng maaga para nakapagsimba ako. Hindi pa raw siya handa, nagpakilala ako sa mundo. Okay. Wala naman siya dito, okay lang yun. Huwag doon na ikwento. What I'm telling is, people who hungers the Lord. Kaya mo yun, pagkatapos silang magsimba, parang kulang. Yes? Now, people who hungers the Lord can go directly to the Bible. I agree. Pero, hindi pa rin eh. Kahit dumirect pa sila sa Bible, they still need guidance eh. Saan ako pupunta rito sa Bible? Anong titingnan ko rito? Naintindihan niyo ibig sabihin? Ilang beses nyo nang ginawa yan. Tapos may sinundan kayo. Ano sinundan nyo? Yung 1 taon na pagbabasa ng Biblia, right? May programa yun eh. Wala naman na itulong yun. Ano lang na-prove mo doon? Nabasa mo yung buong Bible, so what? Diba? So what? Na-nourish ka ba? No. Tandaan nyo, ano sabi kahapon? Knowledge does not equal maturity. Diba? Sabi kahapon, knowledge alone does not equal spiritual maturity. So kahit magpakadalubhasa ka, ang dami mong memory verse, if you don't know how to rightly divide the word, hindi mo ma-appreciate yan. Hindi mo ma-appreciate yung pagkain kapag hindi mo siya kilala, hindi mo siya ninunguya. Yes? Sino dito ang nakakaalam ng bayabas? Taas ang kamay. Sino dito ang kumakain niya ng buo? Pag kinain mo ng buo, isusumpa mo ang bayabas. Yes? Totoo! Totoo! Diba, nangyari na sa inyo, nakakain kayo ng isang bagay na talagang grabe, nangyari sa tiyan nyo, right? Anong sinasabi nyo habang nasa CR kayo? Hindi ko na gusto yun. Isinusumpa ko yung pagkain, di ba? Nagdala ka eh. Ang sarap ng bayabas, go. Ang sarap niyan, lalo na pag sinigang, medyo amoy nga lang. May kilikili. Pero pag masarap yun. Yung sinigang sa... Sino nakakain sinigang sa bayabas? Masarap mo na. Dapat magluto tayo minsan dito. Magluluto kami dito sa church sinigang na bayabas. Tapos ang rule, bawal magbumili sa labas ng pagkain. Iba natin sa akin ni Paula. Wala kang magagawa, Paula. Ang sarap ng bayabas, lalo at pag ninunguya mo yan. Niluluwa mo yung buto. Pero subukan mo kumain ng bayabas na walang nguya-nguya. Yung nga lang niluya mo, hirap na lumabas nun. Di ba? Niluya mo na yun, ha? Pero ang hirap pa rin lumabas nun. Kainin mo ng buo. Sigurado ako sa inyo, never na kayong hahawak ng bayabas. Ganon din sa Biblia. Kaya most of the time, people
Ayaw na nilang hawakan to. Why? Because hindi nila na-appreciate. Why? Walang nag-guide sa kanila. Even if may hunger sila to understand the word, pero wala namang nag-guide, inuluwa nila to. Kung ano yung sabihin? Kaya kahit 10 years na silang simba-uwi, wala talaga silang appreciation ng salita ng Diyos. Ang alam lang nilang totoo, yung sinasabi ng pastor sa pulpito, hindi nga nila alam kung nagsisinungaling yung pastor o hindi. That's malnourishment. That's not feeding your flock. Diba? Pero yung preparation na ginagawa sa cities, ang sabi sa verse 16, dapat nourished kayo. Diba? Dapat nourished kayo. Ano pa? Dapat gino-govern kayo ng righteousness. Sa verse 17 and 18, anong sabi ng Lord sa verse 17 and 18? Isang katangian na isang syudad ay nakahanda na para sa kanya is that yung lugar na yan, pinamamahalaan na yan ng katwiran. Hindi na yung pinamamahalaan ng tao according sa kanyang gusto o opinion o bias. Pinamamahalaan na siya ng tao. Yes, tao pa rin ang namamahala, pero sa katwiran na ng Diyos. At yung leader, hindi talaga pumapayag na yung mga tao sa siyudad na yan ay hindi sumunod sa katwiran na yan. Bakit tayo may mga ordinansa sa barangay? Para sa inyong mga ordinansa? Para sa inyong mga batas? Di ba para tayo mamuhay ng may katwiran? Maayon sa batas? Para dun yun eh. So, ibig sabihin, yung pamamahala talaga ng syudad, simulat sa Paul, dapat yan ay alinsunod sa tama at katwiran. So, ibig sabihin, itong 16, itong 17 and 18, ibig sabihin, dapat yung syudad na para sa Panginoon ay namumuhay sa katwiran at pinamamahalaan sa katwiran. Tama? Amen po ba? So, paano natin maintindihan yung katwiran? Eh, dinituturo natin yung katwiran. Sino ang sige. Batas ng Pilipinas. Okay. Sino nakakaalam ng train law? Train law. Wala, di ba? Kahit ako, hindi ko masyadong maintindihan yung train law. Pero alam nyo ba, yung nagamit nilang bata para kuhanan tayo ng tax. Makikita nyo na lang sa sahod nyo, ang laki naman ng tax ko, pero hindi natin alam kung paano na-compute. Kung bakit ganun kalaki. Makikita nyo yun sa train law. At merong bago, train law 2. Tingnan nyo, wala nang ano ngayon. Head of. Yes, wala nang married, wala nang head of the. Di ba wala na yun? Tinanggal na yun eh. Wala na. Matagal na, 2013 pa yata. Based na ngayon sa kinikita natin yung tax. Dati may mga exemptions pa yan. Kung ikaw ay married, merong personal exception na 32,000 plus 8,000 or 16,000 yata per child. So, mababawas yun sa tax mo. Ngayon, wala na yun. Tinanggal na. Masaya, di ba? However, minimum wage earners, daily wage earners, walang tax. So, tinatax tayo, nagre-reklamo tayo, pero wala tayong magawa, pero hindi natin alam yung batas kung paano tayo tinatax. Ay, ito pang malupit, ninanakaw pa yun. But we don't know kung ano yung law. Kaya dapat sasabihin naman ng government, nasa website namin, hindi naman lahat ng internet. Alam ba ng mga nasa probinsya? Hindi. See? Malabo. Kaya yung mga tao confused. Bakit yun? Pero wala tayong magawa. Bakit? Pinapataw na sa atin eh. Ganun din, huwag nating iwan yung mga tao na wala silang magagawa pero papatawan sila ng paghuhukom ng Diyos balang araw. Ipapataw sa kanila yan because lahat tayo haharap sa Diyos. So makakatulog ka na yung mga taong yan, balang araw papatawan niya ng paghuhukom ng Lord. Even now, pwede silang patawan ng paghuhukom ng Lord. Nandiyan lang ka, may magagawa ka para ipaliwanag sa kanila kung paano dapat sila mabuhay na may katwiran, wala ka namang ginagawa. Because ang lagi mo tinitingnan, schedule mo. Kakayahan mo. Resources mo.
Diba? Hindi ba? Parang, hello. Papataw at papataw sa kanila yung kabayaran ng kasalanan. Whether they know or hindi nila alam. Ipapataw yan. Parang tayo ngayon. Whether we know or we do not know yung law ng taxation, pinapatawan tayo ng tax. No excuse. Ganun din sa Lord. Ibababa niya yung katarungan. No excuse. Pero tayo nandito na pwedeng magpaliwanag ng batas. Wala naman tayong ginagawa. How can they be governed in righteousness? Ayan o. Diba? 18. Ayan o. Yan yung mangyayari. Mawawalan ng karahasan, mawawalan ng problema. Hindi kayo magkakaroon ng confusion. Walang conflict within the community of saints. Walang conflict within the community of saints. Okay? Why? Kasi nagkakaintindihan tayo. Alam natin yung katwiran ng Diyos. Magkakaroon ng conflict within the community of saints. For those people who believe but do not obey. And for those people who believe and obey. Yung conflict. But if everyone is on the same righteous path, then there is no conflict. There's only peace and unity. Yes? So, anong mas gusto natin? Ano pa? Yung city daw na yan, if yan piniprepare na ng Lord, will no longer depend on false lights. When the true light of the world came, naapawan niya yung ilaw ng sun, ng moon. For Him, those are artificial. In lieu of Him. Nung wala pa siya, yes, we enjoy sunlight, we enjoy moonlight, yes, we enjoy fluorescent lamps, we enjoy flashlights, yes. Para lang marinig tayo ng kadiliman, yes. But now that He has come, the light of the world, He overshadowed lahat yung artificial lighting na yan. Because beside Him, kung ukumpara natin yung araw, buwan, at itong mga ilaw na ito, everything na ito, this is false light. This is not the true light. Yes? Even the sun is not the true light. Who is? Si Lord. Kaya verse 19 and 20, ang sabi, hindi na magbibigay, hindi nyo na kailangan ng araw at ang buwan. You will no longer depend on false lights today. Ano yung false lights today? Na nagbibigay sa atin ng temporary relief over darkness. Human wisdom. Technology. Religious performances. Those are false lights. Giving us false hope. True hope, true light comes from God. Yung mga false light, nakikigamit lang sila ng ilaw. Tayo, who possess the true light, we reflect the light. Makita niyo yung pagkakaiba sa dalawa. Yung mga taong wala sa true light, nakikigamit lang sila ng ilaw ng iba, nakikishare. Tayong mga nasa true light, with Christ, we reflect Him. Kaya malaki ang pagkakaiba. Kaya nung sabi, you are the light and salt of the world. Yung ilaw ba, pag umiilaw, nilalagay mo ba yan sa ilalim? Di ba nilalagay mo yan sa ibabaw? Ibig sabihin, di ba? Ikaw mismo, ilalagay mo yung sarili mo sa pwesto na makikita nila ang Panginoon mo dahil sa'yo. Ikaw mismo, ilalagay ka nila sa pwesto na maririnig nila yung salita ng Panginoon mo dahil sa'yo. Na ikaw mismo, ilalagay mo yung sarili mo sa pwesto na kung saan makikita ng lahat yung pamumuhay mo. And you will not be ashamed because there's nothing to be ashamed of sa pamumuhay mo ng Christ. Kasi alam ko, lahat tayo dito. Pag sinabi ko sa inyo, bawat isa sa atin, nag-hire ako ng detective. Ang tatrabahuin ng detective, susundan niya lang tayo ng 1 linggo gamit ang kanyang iPhone
gamit ang lahat ng bagay, susundan ka niya nang hindi mo alam. Papayag kayo. Para imbestigahan yung buhay mo sa loob ng 1 linggo. O sige, 1 buwan. Kung anong ginagawa natin, anong sinasabi natin, saan tayo pumupunta, makikita lahat ng investigador, i-record niya. Okay lang? Payag tayo? Walang papayag. Wala. Na hindi nyo alam, ha? Iba yung usapan pag alam nyo, may sumusunod siya. Pag wala, wala. Tapos bigyan sa inyo, mag-hire ako ng detective, pero hindi nyo alam kung kailan. But the Lord always sees. Hindi siya detective. You don't have to be. Pero the Lord always sees. Kung saan tayo pumupunta, even the whispers at night sa ating mga kwarto, even yung chat na sinend mo kaninang umaga, He always sees. Pero yung nasa mind mo na may taong sumusunod sa'yo, nire-record ka, ayaw mo nun. Pero yung idea na may Diyos na nakatingin sa'yo, okay lang. Hindi ka nagtatakot. Diba? Parang, wow. Bakit yun? Sa tao nga, ayaw mo eh. Pag nagbibihis ka nga, sinasara mo yung CR eh. Pero, nakikita ka ng Lord. See? Yung idea ng takot sa Diyos nawawala. Even if sinasabi natin nakikita tayo ng Diyos para sa iba, ano lang yun? Hindi naman totoo yun. Natutulog nga ang Diyos, diba? Sabi ni Gary V. Yung sa kanta niya, natutulog ba ang Diyos? O, anong sagot? Yes, sa dulo. Mas pinaniwalaan pa si Gary V. Knowing that someone is looking at you, nako-conscious kayo, yes? Kaya si Sister Wen, si Paula, nagkakapi sila sa Starbucks. Kasi ni Paula, Mami, tingin na tingin sa'yo yung lalaki. Anong gagawin ni Sister Wen? 2 bagay. Sabi niya, magpapakit si Sister Wen, wala lapit. Ano ko tinitingnan? Either way, conscious ka. Ayaw mo na may nakatingin sa'yo, right? But knowing that God is looking at you consistently, hindi ba kayo nako-conscious? Ha? Hindi ba tayo nako-conscious? God, knowing what you will chat even before you text in the message, hindi ba tayo nako-conscious? Minsan nga, pag nasa restaurant kayo, nagchat-chat kayo, pag itinan nyo pa kung may natao sa likod baka may nakakabasa. Baka may makakabasa ng message ko na, I love you. Nakakahiya. Pero God, knowing your heart, bago mo pa i-chat, alam niya na ako, i-chat mo, we're not conscious. See the difference ng fear mo sa tao and fear mo sa Lord. It's not the same. But mas kinakatakutan mo yung tao. Why? Kasi pwede kang maridicule ng tao, pwede kang chismis ng tao, pwedeng sirain ng tao yung reputasyon mo. And it's all about you. Yun yung point. But si Lord kasi kaya lang naman niyang patayin yung kaluluwa mo. Ba't hindi tayo natatakot? He may not ridicule you, but He can kill your soul, sabi niya. (1920) is about false lights. A person who is with God, nourished yan ng salita ng Diyos, ibig sabihin lumalago yan, may buhay yan. Pangalawa, namumuhay yan in righteousness. Pangatlo, namumuhay yan sa true love, not on the false lights. And He is righteous. So, mga kapatid, I hope yung mensahe ng Panginoon this morning has been clear sa ating lahat. Yung ulitin ko yung sinabi ko kanina umaga. Tayo po, we have the calling to be saved. Because I guess not everybody pa rin dito sa church natin
has accepted the Lord as his Savior. No? Hindi pa binibigay yung kanilang faith or belief. Hindi pa rin naniniwala sa ginawa ng Diyos para sa kanila. Time will come na sana, and I hope, yung calling ng kaligtasan para sa iyo, ma-answer mo. Okay? Because, mahalaga yan, kasi yung ginawa ng Lord sa iyo, yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo, repelled any works of the devil. Tinanggal ng Lord lahat ng authority ng diablo sa buhay mo. Even death. Diba? He conquered death. Okay. Pero yung sinabi ko kaninang umaga bago ako magsimula, totoo yun, na kahit kayo ay nasa Panginoon namin, do not let the devil any foothold. Nasa Bible naman yun. Diba? Kung natin hayaan na makapasok yung kaaway. Why? Because nagagawa ng kaaway yung imposible na hindi na dapat magagawa dahil binigyan natin siya ng pagkakataon. Pangalawa, do not do his job for him. Kasi pag binigyan mo sila ng pagkakataon sa buhay mo, maniwala ka sa akin, you will be an agent to that devil. Gagawin mo yung trabaho mo. Kung paano natin ginagawa yung works ng Lord, the same is true with him. So, dalawa yan. It's either magpaalipin ka sa takot mo sa mundo o magpaalipin ka sa takot mo sa Diyos. You have to prioritize sooner or later. Ipa-prioritize mo lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw ay fig tree na sinumpa ng Diyos, sabi ng Lord sa kanya, simula ngayon, wala nang makikinabang sa'yo. Bakit niya sinumpa yung fig tree? Because yung fig tree has all the elements of fruitfulness. Mayabong ang dahon, yes? Luntian ng kulay. Kaya nung paglapit ng Lord, nagugutom siya, naghahanap siya ng bunga, wala siyang makita. Anong ginawa niya? Sinumpa niya yung puno. The same is true with us. The same. Okay? If we are saved, we are not always saved. The true evidence of salvation is the fruit of the Spirit. Huwag natin hayaan yung kaaway na magawa niya yung imposible dahil sa atin at huwag natin gagawin yung trabaho niya para sa Kanya. Kasi wala na siyang karapatan sa iyo. Nung tayo po ay niligtas ng Lord, wala na siya, hands off na siya sa atin. He has no power, authority over us. Even death has no power and authority over us. Wala na lahat yun. The only way na makakalapit siya sa iyo is if you let Him. So please, be nourished by the word of the Lord. Kung meron kayong hindi naiintindihan dito, know that your path is holiness, maturity, salvation. Hindi stagnant. Walang stagnant state. You have to ask help. Sabihin nyo sa akin kung anong pangangailangan nyo. Spiritual. Sabihin nyo sa amin kung anong pangangailangan nyo. I will be gladly to guide you kung saan kayo dapat. Amen po ba? Huwag nyo hintayin na, hindi, malalaman ko rin yan in time. No, walang malalaman in time. Yung wala tayong gagawin. Ulitin ko, time is a created being. Time cannot help you be holy. Hindi tayo magiging banal sa pamamagitan ng panahon o oras. Only God. Walang kinalaman ng time dito. Because time and again, nakikita ko, may mga taong binautismohan sa church, namatay na lang nang hindi pa rin sila lumalago sa church. And I don't want that to happen to everyone. Even the Lord doesn't not want that to happen. Siguro feeling ng mga tao na yun, in 10 years time, magiging banal din ako in 10 years time, lalago din ako pinamana ng plataya, simba lang ako ng simba. No. No. Kasi, di ba, sisimba ka ng Sunday once a week, how many hours? Praise the Lord, tumatagal minsan yung simba natin, sa iba, naiinip na sila. Pero ilang oras yung teaching? Ilang oras lang yung preaching sa loob ng church? Once a week? 1 hour? 1 hour and a half? Minsan lang, 15 minutes nga lang eh. And how many hours kang nasa labas? Paying attention to the field of the word.
Ilang oras kang nasa labas na tinatangkilik mo yung dumi ng mundo. Ilang oras yun? Nakita niyo yung problema? Yung mga anak mo nakababad sa dumi ng mundo, Monday to Saturday. Kung ano-ano yan, sa cellphone nila. Tapos, kung pupuntahin mo sila ng linggo sa church, makikinig lang sila ng 2 oras. At yung 2 oras na yun, hindi pa yung pulido sa pakikinig. Sa tingin mo, magiging banal ba talaga yung mga anak mo without you guiding them? Without you telling them, hindi po pwede yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. You need to listen to God. Hindi sila magiging matuwid sa harap ng Lord. Kahit sabihin nyo, napaka-successful mo sa buhay. Unless you're with Him, then we will no longer talk of success in life. We will talk about life. Success or no success, wealthy or no wealth, you are successful, you are victorious because you're with Him. Yun yung mahalaga, you are with Him. You are not in the world. Yun yung magandang masigurado mo. Am I with Him? Am I being nourished by Him? Am I being guided by Him? Or ako lang ang nag-guide sa sarili ko, driven by my own anger and pride towards my parents. Ako lang nangunguna sa sarili ko. And that's a very dangerous path kung kayo yun. Huwag, mauuwi yan sa grabe. Huwag. You don't have to experience that. You can listen now and experience His glory, or you can listen later and experience all horrible things. It's up to you. It's up to you. But ito lang ang point ko, hindi nyo kailangan maranasan lahat ng mga pangit na yan. You can listen now. Yes? Yes. You can listen now. So please listen now. Please. Hinihiling ko po na magsitaw ang bawat isa. Dahil bigyan ko ng mic ang inyong music leader. Pamitin po natin yung Lord, I give you my heart. But just leave that heart to the Lord. See. This must be our desire, mga kapatid. Hallelujah. To honor Him. Hallelujah, Jesus.
give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Minsan pa, Lord, have your way. let this be our desire to honor Him. This is my desire Hallelujah. to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Hallelujah. moment I'm awake. Sa lahat, Lord, have your way. let's worship the Lord. Hallelujah. For all of us who are in Christ, let's worship Him. And for all of us who wants to be with Him, worship Him. Hallelujah. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
kami makalapit sa iyong banal na presensya to hear your words, Panginoon. Narito ang aming mga sisidlan, ang aming mga puso. Patuloy mo itong baguhin. But we continue sa bawat isa. Kaya maraming salamat sa nag-iisang Diyos na buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. In Jesus' name. Salamat. Purihin at kapilayan ng ating Panginoon. Una po sila.